Magsisilbi sanang proteksyon ng mga residente sa Arayat, Pampanga laban sa baha ang slope protection o retaining wall na ito sa gilid ng ilog. Ang halaga nito, halos 100 milyong piso. Pero wala pang isang taon mula nang gawin ito. Bakit biglang gumuho ang flood control project? Lawan niya yung milyari. Ay ka, delikado na. Kasi raya yung kanito, bakit niya ang kulot? Nepong kalalam. Wag nepo ining bakal gagawan do. Ay mi muya pa pong crack. Balang kayo mamakbong niya pa po siguradong magtuwagyarin po ini. Kaya mga residenteng nakatira sa gilid nito, kinailangang lumikas dahil sa panganib. Lawan niyo yung Ali na kayo pa matutod ken, delikado po to. Pating balay man akbag. Manawagan kami po, kaya tayong ginawa. Diyos ko po sa masa niya, makakalunos na po rin tao Kenny. Karakal na po madamage. Yung design ninyo, bakit gumuho ng ganito? Sayang po tong project, no? Sayang yung pera. 100 meters ang haba ng retaining wall na ito. Itinayo para hindi bumaha dito sa bayan ng Arayat sa oras na tumaas ang tubig sa ilog. Pero matapos lang ang higit 1 taon, gumuho na ang bahaging ito ng retaining wall. Sa bayan ng Licab, Nueva Ecija, isang flood control project din ang nasira sa kasagsagan ng Super Typhoon Pepito. Ang halaga nito mahigit 47 million pesos. Dahil sa pagkasira ng proyekto, lumubog ang buong bayan at nawalan ng hanap buhay ang ilang magsasaka. Nasira nga itong parte na to na lahat ng tubig dito sa amin umuho. Ang bawat proyektong ito pinondohan ng pera ng bayan. Kaya dapat lang na magsuri at magtanong, nasaan ang pera? Ay ma, kakulkul na. Hapon ng August 16, 2024, nagkagulo mga residente ng Barangay Cantading, Arayat, Pampanga nang biglang magbitak-bitak ang lupa sa tabi ng ilog pagkatapos ng pag-ulan. Ang rin ang grabe. Mas grabe po niya ini. Pati nga po niya ini. Nadinugtuloy niya mamakanya niya. Dahil itinuturing na catch basin ang probinsya ng Pampanga, pinatayuan ng Department of Public Works and Highways o DPWH ng slope protection o retaining wall project ang lugar. Magsisilbi sana itong proteksyon ng mga residente at komunidad sa tuwing tumataas ang tubig sa Pampanga River. Pero umaga ng August 17, mas lumaki ang bitak ng lupa hanggang sa tuluyan ng gumuho ang malaking bahagi ng retaining wall. Guys, lawan niya po yung ginawa do. Ay, magbalag yan diretso. Diyos ko po, lawan niya po yung milyari. Ay ka, delikado na. Lawan niya po yung milyari, oh. Nepong kalalam. Wag nepo ining bakal gagawan do. Ay mi muya pa pong crack. Balang kayo mamakbong niya pa po siguradong magtuwagyarin po ini. Lawan niyo naman po. Dahil sa nangyaring pagguho, halos mabungkal na ang lupa sa paligid ng nasirang proyekto. Pati mga bahay, nasira na. Ali na kayo pa matutod ken, delikado po to. Pating balay man akbag. Manawagan kami po, kaya tayong ginawa. Diyos ko po sa masa niya, makakalunos na po rin tao Kenny. Karakal na po madamage. Ang residenteng si Marcos Castillo, napansin pa raw ang unti-unting pagbitak at pagbaba ng lupa sa kanilang lugar. Nung una po, parang
kalahating metro isang araw. Kinabukasan, 1 metro. Hanggang sa, ayan, ngayon na, ayan, may 3 metro na siguro niyan, lalim. Pero isang gabi, bigla na lang daw silang nakarinig ng malakas na putok. Gumuho na pala ang proyekto. Yan pala yun, yung napuputol na konkreto. Tsaka itong mga na to, bakal, yung mga tubo na yan. Yung po pala yung pumuputok. Ang pong kinaumagahan, napansin na po namin na bumagsak na po. Dahan-dahan pong bumababa yung lupa. Sa pagguho ng retaining wall, nadamay ang kanyang bahay at halos wala nang natira. Ito po yung mismong bahay ko. Yan ang kusina, tsaka kwarto. Nalaglag na po yung kalahati ng kwarto. Makakatulog pa po kaya rito na maimbing. Siyempre po, hindi na po, no? Kaya po nababahala po ako. Sobrang bigat po. Siyempre po, dito na po ako lumaki at nagkapamilya. Hindi naman po basta-basta iwan ko po itong lupa kong to. Sa dokumentong nakuha ng reporter's notebook mula sa DPWH, nakasaad na nagkakahalaga ang retaining wall ng 91.6 million pesos. February 2023 nang simula ng DPWH ang proyektong Flood Management Program, Rehabilitation of Flood Mitigation Facilities within Major River Basins. Idineklara itong 100% completed noong October 2023. Nagmula ang pondo sa General Appropriations Act o GAA o Kaban ng Bayan. Pero wala pang 1 taon, gumuho na ang proyekto. August 19, 2 araw matapos ang pagguho, pinuntahan ng reporter's notebook ang nasabing proyekto. $100 meters ang haba ng retaining wall na ito. Itinayo para hindi bumaha dito sa bayan ng Arayat sa oras na tumaas ang tubig sa ilog. Sinimula ng construction noong February 2023 pero matapos lang ang higit 1 taon, gumuho na ang bahaging ito ng retaining wall. Nabutan pa namin na nire-repair ng kontraktor ang gumuhong bahagi ng retaining wall. Nire-restore niyo po ngayon. Alam niyo na, have you taken into consideration na pwedeng gumuho ulit dahil gagalaw yung lupa? Actually po, nilagyan na namin ng sa labas yung banggaan ng tubig. Nilagyan na namin ng mga debris na malalaking bato para hindi na po tangayin ng yung lupa dito sa loob. 107 meters ang haba ng proyektong ito. Sa nangyaring pagguho, 50 metro ang nasira at apektado. Paliwanag ng kontraktor, sinunod lang nila ang disenyong ibinigay ng DPWH. Ano hong sabi dun sa design ng DPWH? Kakayanin dapat to? Opo, dahil ganyan po kasi yung ginagawa sa ibang Sa ibang? Project po. Doon po nitong ginawa ng dinugtungan namin. Pero dun po sa design, sinabi po ba na posibleng gumalaw yung lupang to? Wala. Hindi po. Bakit hindi ninyo alam? Bago po itayo itong retaining wall, almost 100 million pesos pa naman. Bakit hindi nyo alam na mangyayari yun? Hindi ba dapat na pag-aralan po yun? Hindi po namin kasi. So sayang. Sayang po itong project, no? Kaya po, ginagawa na namin po ng re-restore po namin. Pinuntahan ng reporter's notebook ang opisina ng DPWH Region 3 para malaman kung bakit agad nasira ang halos 100 milyong pisong proyekto. So yung affected area ng project natin, doon po nagkaroon ng settlement ng embankment, and then yung mga sheet pile natin, nag-tilt siya o nag-lean towards the river. May mga dead man or anchor tayo doon. Makikita rin po yun na talagang nag-resist sila, kaya lang sa sobrang bigat siguro ng tubig or baka lumabot yung lupa sa ilalim. Ayon pa sa DPWH, bago ipatupad at simulang gawin ang proyekto, mabusisi itong plinano ng kanilang ahensya. Siyempre magkakaroon na survey, then gagawa ng plan, pero bago ka makagawa ng plan, yung pong sinasabi mong may investigation, meron po. Tulad sa lupa, sa tubig, ganun po.
Then, paano yung topography ng location kung saan yung project na gusto mong gawin. Matapos ang pagguho ng proyekto, nangako naman sila na patuloy nilang babantayan ng contractor sa pagre-repair nito. Kasalukuyan po, nagre-repair nga po yung contractor natin doon. May mga palliative measures namin ginagawa. Pinapabantay namin. Wala rin daw gagastusin ng gobyerno dahil under warranty ang proyekto. Pero sa gitna ng pagre-repair ng retaining wall, muli na namang bumagsak ang iba pang parte ng proyekto sa kasagsagan ng bagyong Christine. Sa video na ito, kapansin-pansin na halos lumubog na ang nasirang bahagi ng proyekto dahil sa taas ng tubig. Muling binalikan ng Reporter's Notebook ang lugar. Ang dating nakalundo na retaining wall, tuluyan nang bumigay at halos dumapa na sa ilog. Lalong nabalot ng takot ang mga residenteng nakatira sa paligid nito. Siyempre natatakot kami. But yung Christine ba yun? Yung lumipas kami doon. Gumuho siya. Parang may pumutok. Tapos nung dumating yung baha, umiga siya. Kasi bumagsak yung mga bahay dyan eh. 3 buwan matapos ang pagguho ng retaining wall, ito na ang itsura ng bahay ngayon ni Marcos. Bumagsak na ng tuluyan ang kanilang kusina at kwarto. Bumababa yung lupa, hanggang sa bumagsak siya, sumunod yung bahay. Siyempre, may natira pa pong konti. Nagdesisyon na rin silang mag-asawa na pansamantalang umalis sa lugar. Siyempre po nangihinaya ako dahil po yung lalo na yung nakikitira lang po kami. Iba po yung talagang sariling bahay. Naghihintay rin po ako na matapos po yan para makabalik po kami rito. Muli naming kinuna ng panayam ang DPWH Region 3. You've mentioned before, sir, na babantayan po ninyo at ongoing po yung repair. Pero sir, ano po ang nangyari? Bakit po bumagsak na naman po yung project na yun? Ang nagiging problema pag dumadating ang tubig. Like for example, yung Pepito, kapag lumalaking tubig, hindi namin magagawa yung repair. So, mostly kapag bumaba po siya, doon kami nagre-repair. Ginagawa namin, minamadali namin para ma-protection ng kagad yung mga tao. This one, hindi lang nagatok, hindi lang... Ipinakita namin sa isang eksperto ang nasirang bahagi ng retaining wall. Ayon sa kanya, pwede talagang gamitin yung sheet pile. Appropriate material siya as slope protection. Ang question, tama ba yung pagkakadesign? Thickness ng bakal na ginamit, yung layout niya, yung lalim na nakapenetrate sa loob. The way I look at this, from this point of view, malapit na to, delikado na rin dapat i-protect. Mahalaga rin daw na muling mapag-aralan ng disenyo bago gawin ulit ang proyekto. I-review yung previous design which failed. Tapos involved din yung ibang discipline. Hindi siya dapat nagkaroon ng failure kung tama yung design considerations. May additional design po doon. Suggestion po nga, maglalagay ng perforated pipes. Mga butas, may butas po yung pipes sa ilalim po para yung paglambot ng lupa, nung kagaya ng dati, maiwasan po yun. Ongoing po yung trabaho doon. So, kung titignan po ngayon, nasa within 40% na po tayo sa paggawa. Sinisiguro din nilang wala pa ring ilalabas na pondo sa pagpapagawa ng muling nasirang bahagi ng retaining wall. Under warranty po yan. So, yun po ang ginagamit nating parang pondo. Taken into consideration po lahat ng mga nangyari po dyan. Sa bayan ng Licab, Nueva Ecija, isang flood control project ang itinayo ng DPWH. Itinuturing na catch basin sa Nueva Ecija ang Licab. Pero ang isang bahagi ng flood control project nasira sa kasagsagan ng bagyong Pepito.
Sa dokumentong nakuha ng reporter's notebook mula sa DPWH, sinimulan ang proyekto noong February. Natapos naman ito noong June 2020. Ang halaga, mahigit 47 million pesos. Aktual na kuha ito ng mga residente sa bayan ng Licab sa Nueva Ecija. Makikita dito ang pananalasa ng Super Typhoon Pipito. Ayan po, sa ninong lakas ng impact ng tubig. Nagkinutkot po yung tubig ng galing doon sa ilog na yun at dito, diretso tumabon dito sa aming mga pananim na talong, mga gulay, mais, at saka yung mga palay. Ang mga pananim ng magsasakang si Mang Jose Padrones, pinadapa at sinira ng nangyaring pagbaha. Hindi po namin inaasahan na babaha dito sa aming lugar. Ang kinatatakot po namin dito yung talagang bagyo. Nung madaling araw po, bigla namang merong humaagos na tubig, umaapaw na po doon sa diki namin na kagagawa lang. Nung sa katagalan po, bigla namang sa kaapaw, napigtas po yung diki namin. Kaya dito po, natapat naman sa bukid ko yung agos, kaya po na-wash out lahat yung tanim namin. Ito lang yung mga ilang na buhay, mga ilang puno lang itong natira na ito. Wala na, hindi na rin gaganda ito. Pinoproblema ngayon ni Mang Jose kung paano niya mababawi ang puhunan ng mahigit 50,000 pesos na pinangutang pa. Kaya po malaking gastos na rin ng ikuha namin dito. Tapos nagkaganya naman po, nasirang lahat. Bakit nga ba nasira ang proyekto makalipas lang ang 4 na taon? Yung project po natin is, unang-una sa lahat, yung rainfall or yung water runoff po mula sa Talavera River is malaki po yung volume. Ang DPWH po, hindi po tayo nakapaglagay dyan ng sheet pile doon sa mga slope protection natin. Kasi hindi naman natin inaasahan na yung flow ng tubig is masyadong malaki. Cost din po talaga ng pagbaha ng Licab, ito pong nasira na to. So we have already requested funds po dyan para dyan. So hintayin lang po namin na ma-release po yung fund para ma-rehabilitate po namin yung dike. Secretary, yung mga affected po ng mga communities, hindi po natin maiiwasan na mag-isip sila na baka itong mga proyektong ito ay substandard, may problema sa kalidad, kung ano man hindi maayos ang pagkakagawa. How would you address that, Secretary? Yung sinasabi nga namin that yung mga design parameters nung una is medyo mababa to cope up with yung climate change phenomenon. Kung mag-rehabilitate po kami ngayon, mas matibay at yung bagong design standards na po yata ang design standards na gagamitin na namin. Sa datos ng DPWH, mahigit 5,500 na flood control projects ang natapos mula 2022 hanggang 2024. Ang kabuang pondo na nagastos sa mga proyektong yan, umabot sa mahigit 268 billion pesos. Pinakamarami ang nasa Region 3 o Central Luzon, kung saan nagtayo ng mahigit 800 proyekto. Mahigit 600 na flood control project naman ang itinayo sa National Capital Region o NCR. Higit 600 din sa Region 1 o Ilocos Region. Higit 400 proyekto sa Region 2 o Cagayan Valley, Region 4A o Calabar Zone, at Region 8 o Eastern Visayas. At mahigit 300 naman sa Region 5 o Bicol Region. Pinuntahan din ng reporter's notebook ang ilang flood control projects sa NCR, tulad ng matatagpuan dito sa Binondo, Maynila. Naabutan namin kasalukuyang ginagawa ang dalawang bahagi ng flood mitigation facility sa Estero de Binondo. Dito raw sasalain ng mga basura na galing sa mga waterway para maiwasan ang pagbara na nagdudulot ng pagbaha. Tanong ng marami, sa kabila ng libu-libong flood control projects, ay sunod-sunod naman ang naging pagbaha sa Region 3, NCR at Bicol Region nitong mga nakaraang buwan. Viable option pa rin talaga yung flood control project o it's high time na mag-isip na rin tayo ng other options? We have to understand also that engineering intervention is just one of the solutions to mitigate flooding, no?
I think marami hong dapat pagtulong-tulungan na para maibsan natin yung mga flooding problems natin. Kasi yung environmental issues, pati yung sa mga urban areas, yung mga land use and yung mga waste management. Ang laki na talaga ng tubig. Tinanong din si Pangulong Bongbong Marcos kung bakit sa kabila ng pagkakaroon ng bilyong pisong halagang flood control projects, bumaha pa rin ang maraming lugar sa bansa. Tignan ninyo ang statistic. Nung bagyong Undoy, 400 plus centimeters ang bumagsak na tubig. Dito sa Christine, ang bumagsak na tubig is about 700 plus. Halos doble ng Undoy. Kaya yung flood control ginawa natin para sa mga baha kagaya ng Undoy. Nagbago talaga ang panahon. Nito lang November 6, tinalakay sa Senado ang pondong inilaan para sa mga flood control project na umabot na raw sa higit 500 billion pesos sa loob ng 3 taon. Na ang budget ng ating pamahalaan for flood control alone, kasama ang DPWH, MMDA, Climate Change Commission, DENR, etc., ay tumataginting na 1,444,000,000 a day. So, gusto nating may check at malaman kung saan ba ito napupunta. Paano po yun? Ipapaiba po ng yung panahon ngayon. Papalakas yung mga bagyo. Paano po kayo naghahandaan yung mga ganong senaryo? We have to review yung fundamentals on engineering designs, yung mga ganon po. Siguro dadagdagan po namin yung mga parameters namin to make yung mga projects namin more resilient at para sa climate change phenomenon. Kung ginagamit namin 25-30 years return period noon, siguro gagamit kami ng 50 years return period. Bilyong-bilyong piso ang ginastos para sa mga flood control project ng gobyerno. Pero malinaw na hindi naging epektibo ang ilan sa mga ito, kaya nalubog sa baha ang marami. Pagbaha na nagdudulot ng pagkasira sa maraming kabahayan. Pagkawasak ng ekta-ektaryang kabuhayan at peligro para sa mga mamamayan. Hanggang sa susunod na Sabado, ako si Maki Pulido. Ako si June Veneracion at ito ang Reporter's Notebook.